Magandang araw, ako po si Jerens Hernandez Orozco at ako po ay isang nursing student. At ngayong araw, itatalakayin natin ang characteristic of living matter. Naisip niyo na ba kung paano natin nalalaman kung ang isang bagay may buhay o wala? Halimbawa, isipin natin nasa isang palengke tayo. May nakita tayong aso, isang puno at isang malaking bato. Alin sa kanila may buhay? Ang aso at ang puno ay buhay, samantalang ang bato ay hindi. Pero, paano natin ito nasasabi? May 8 katangian ang mga buhay na ginagamit ng mga scientifico upang makilala ang mga ito. Una, ay ang pagkakaroon ng cellula or cells. Ang cellula ang pinakamaliit na unit ng buhay. So, ganito kasi yun. Isipin nyo na parang mga hollow blocks ng cells. Kapag pinagsama-sama ang hollow blocks, nakakabuo ito ng bahay. Ganon din ang ating katawan. Binubuo ito ng bilyong-bilyong cells na nagtutulungan upang tayo ay mabuhay. Ikalawa ay ang metabolism. Ito ang proseso kung saan ginagawang energy ng ating katawan ang pagkain. So, ganito kasi yun. Kapag kumakain ka ng almusal bago pumasok, ang pagkain ay ginagawang energy para magkaroon ka ng lakas na maglakad, mag-aral at maglaro. Ikatlo ay ang kakayahang magparami o reproduction. Ang mga buhay ay nakakalikha ng panibagong buhay upang magpatuloy ang kanilang uri. So, ganito kasi yun. Ang tao ay maaaring magkaroon ng anak, habang ang mga halaman naman ay maaaring tumubo mula sa buto. Ika-4 ay ang pagtugon sa kapaligiran or response. Ang mga may buhay ay tumutugon sa mga pagbabagong pangyayari sa kanilang buhay. Ganito kasi yun. Kapag nahawakan mo ang isang mainit na kawali, ang bilis mong inaalis ang iyong kamay dahil automatic nag-react ang iyong katawan. Ika-5 ay ang pagkakaroon ng genetic code or DNA. Ang DNA ay nagsisilbing gabay ng ating katawan. Ito kasi yun. Para itong recipe o instruction manual na nagsasabi kung ano ang magiging katangian natin, tulad ng kulay ng mata, taas, or uri ng bubok. Ika-6 ay ang homeostasis. Ito ang kakayahan ng katawan na panatiling balanse ang kalagayan nito. Halimbawa, kapag mainit ang panahon, ay pinagpapawisan tayo. At kapag malamig naman, ay nanginginig tayo upang mapanatili ang tamang temperatura ng katawan. Ika-7 ay ang grow at develop. Lahat ng may buhay ay lumalaki at nagbabago habang tumatagal. Ito kasi yun. Dati tayong mga sanggol, naging bata, ngayon ay estudyante, at balang araw ay magiging ganap na matatanda. At ang ika-8 ay ang pagbabago sa paglipas ng panahon or evolution. Ang mga may buhay ay unti-unting umaangkop sa kanilang kapaligiran sa loob ng maraming henerasyon. Ito kasi yun. Ang mga hayop na may katangian, mas angkop sa kanilang kapaligiran ay mas malaki ang chance ng mabuhay at magparami. Kaya na ipapasa nila ang katangiang iyon sa kanilang mga anak. Kung susuriin natin, taglay ng tao ang lahat ng 8 katangiang ito. Kaya masasabi natin, ang tao ay isang buhay na organism. Balikan natin ang ating mga halimbawa. Ang aso ay kumakain, lumalaki, nagpaparami, tumutugon sa kapaligiran, at binubuo ng mga selula. Ang puno naman ay lumalaki, gumagamit ng enerhiya, nagpaparami, at tumutugon din sa kapaligiran. Ngunit ang bato ay walang kahit isa sa mga katangian ito. Sa madaling salita, ang mga may buhay ay natatangi dahil sila ay binubuo ng mga selula, gumagamit ng enerhiya, lumalaki, tumutugon sa kapaligiran, nagpaparami, nagpapanatili ng balanse sa katawan, may DNA, at nagbabago sa paglipas ng panahon. Sa susunod na makakita kayo ng halaman, hayop, o kahit ang iyong sarili sa salamin, alalahanin niyo ang 8 katangian nito. Dahil ang mga ito ay nagpapatunay na tayo ay tunay na may buhay. Ayun lang. Bye-bye!